Magandang hapon sa ating lahat at welcome muli sa panibagong episode ng Kalambag. Muli po tayong nagsama-sama para sa isang bagong episode ng Kalambag. At ngayong hapon, ang makakasama lamang po natin ay Ayan, parang nawala ata yung signal ko. Ayan, hello sa ating lahat, no, na nandito ngayon sa Kalambag. And I'm so happy to be here, no, in spite of having those hectic schedules. Alam naman natin, no, talagang napaka-busy yes, ng sobrang person. Yes, exactly, Day. Sobrang busy. And last Saturday na pala ng October. So very exciting kung ano bang pag-uusapan natin ngayon. But ayun nga, gaya ng nabanggit mo, alam kong very busy mo at very busy ko rin. Lagi tayong nagkakamustahan, no, through chat. Kasi Mm. kami sa school namin, yung pinagkakaabalahan ko naman ay yung intramurals namin. Kayo, ano ba pinagkakaabalahan mo dyan sa inyo, Day? Of course, meron pa ba yung signal ko? Okay pa ba, Day? Naririnig pa ba? Yes, So, lumalaban pa rin. ayan, lumalaban pa rin. So, as of now, we have our leadership enhancement training kanina, no? So, dun sa leadership enhancement training namin kanina, of course, we have our guest speaker, si Miss Miss Norhata Lagayman. Correct me if I'm wrong, or also no sa Ate Kitty. So, hello sa'yo, Ate Kitty, kung sana nanonood ka. Then, pangalawa is, we have, kumbaga separate sessions, which is, iniba yung mga nasa media teams, no? Iniba rin yung sa legislative branch and sa executive branch na trabaho. So, ayun, nag-resolution making kami kanina. So, I'm so very, tawag nito, I'm so very grateful, no, na may natutunan naman akong, panimagong lessons. And as well as our speaker, of course, our beloved Senate President, Mr. Brian Pagunsan. Shout out sa'yo. And of course, no, natuto rin kami kanina ng voters education, no, na ikinandak sa amin ni Sir Julius kanina Mm. dito. So very exciting, and of course, natutunan din namin kung paano pumili, no, ng tawag ito ng kandidatong iboboto. And of course, mamaya ay i-share ko yan sa inyo. Ikaw ba, ano yung pinagkakabala mo last week? Ayun nga, dahil gaya na nabanggit ko, intramurals namin and yung schedule ng intramurals namin 1 week. Tapos next week balik naman kami pagka Friday, November 3, after ng undas para ipagpatuloy yung intramurals namin. Kaya very busy dahil ako rin po ay governor ng aming department. Kaya daming inaasikaso, alam mo yan, dahil mga Mm, paperworks and all of those things. And I know ang daming pinagkakabalahan ng lahat ng kabataan ngayon, lalo na ang mga tumatakbo sa barangay Sangguniang Kabataan Elections. I'm sure marami tayong kasamahan sa INET, no, mga kabataang mula sa INET Philippines na aligaga sa kanilang pangangampanya at syempre sa pag-support sa kanilang mm. kanya-kanyang kandidato. Pero isa-isahin natin yan ngayong hapon, Day. Kasi ang topic natin ngayong Ano hapon ba to? ay tungkol sa election 2023. Kabataan muna. Ayun ang ating title 2023. for today's episode. Excited ka ba, Day? Nagdaan. At alam niyo ba mga kalambag na, no, mga kalambag nation Day natin dyan, Akim? ayan, di ba ako naririnig? Ayan. Narinig po ba ako? Yes, go Ayan. na. Yes, Ayan, so yes. naririnig naman pala pa ako. No? So kanina, no, I mean, di kanina, mga last time pa, no, ang daming nangyari, no? No, sunod-sunod. Actually, we prepare for this, how many, kumbaga, last week pa, no? But in some cases, may mga bagay na sadyang hindi natin inaasahan na mangyari. So, parang ganun lang. At least we cope up for it, and we think of the alternative solutions. And that is why we are here na pagpatuloy kung ano man yung adikain natin sa Kalabag, which is to empower youth, lalong-lalo na ngayon kasi nga, di ba, election, of course. Election ang bawat boto, and also paano maging wise voter. So, ikaw ba, Day, how you excited, o gano'n ka ba ka-excited, no, for this episode? Since tayo lang dalawa yung magtatalakan ngayon dito.
Siyempre, Dai, very excited kasi for sure marami naman akong matututunan para ngayong hapon. And actually, hindi lang sa episode na ito, kundi excited talaga ako sa ngayong nalalapit na Monday, ang election day natin. Kasi for me, first time ko makapag-vote sa barangay. Kasi last time nung national election, yun din yung first time ko. So first time ko rin ngayon sa barangay. So I'm excited kung paano siya mag-turn out yung election, maka-experience ulit. So ayun, Mm. excited ako. So, ayan. So, we are both excited for this upcoming election. So, Siyempre. so, ikaw ba din, ano ba yung mga ano, halimbawa ngayon, si ano na, tawag nito, parang last day nga pala ngayon, no, ng ating ano, campaign period. So, alam ko Yes. maingay dyan sa, ano ninyo, sa, for example, nasa bahay ka ngayon, di ba? So, I think napakaingay ngayon dyan kasi ang daming grand rally na nangyayari. So, ikaw ba, day, um, nako-convince ka ba ano with that ano nako-convince ka ba na iboto sila with the use of their tawag ito yung parang caravan ganon with their songs siyempre with all their strategies so ikaw ba paano ka ba ma-convince paano ka ba nila ma-convince to choose them as your tawag ito um as one na ano boboto sa kanila ganon. Actually, Day, ang mga may ingay na talaga dito sa amin yung mga dumadaan ng mga sasakyan, 'di ba? Oo. Pinapatugtog yung mga jingle ng mga tumatakbo, tapos may mga ano rin mga tarpaulin sa mga designated areas ng COMELEC, 'di ba? So, Oo. ayun, natatawa na lang ako kasi sa Facebook halos lahat ng friends ko nag-post kasi tumakbo sila halos lahat ng mga Mm-mm. friends ko from high school, ganon, mga kakilala ko, ay, nagsi-post, nagsi-my day na ng kanilang mga election materials kasi ayun nga, tumatakbo pala sila. Pero I'm very excited and happy for them kasi they took the leap, no? They have the courage to run for a position and I'm sure na kung ma-elect man sila, talagang paninindigan nila. And I hope na talaga naman talagang paninindigan nila yun. So far, puno na yung newsfeed ko, no? Kasi makikita natin na grabe sila. Lalo na yung first day ng campaign or yung tawag natin ito, yung filing of candidacy pa lang, of course, no? Yes. Lagi na natin narinig yung mga yung mga songs na related sa mga kabataan, ganon. Mga Hiraya songs, ganon. So, parang ayun, they are all tawag nito dedicated sa pagtakbo and of course, no, lagi akong nandiyan para sa kanila, no, lalo-lalo na, no, may makasama na ako na officers na tumatakbo din ng sa sangguniang kabataan. Then, of course, kumbaga, fully supported ako sa kanila, no, na talagang tutulungan ko talaga sila, not to the point na talagang ipopost ko yung talagang full support ko, but of course, parang moral support na rin kasi yun yung pinaka-importante kasi sa akin. And also naman, no, with regards Yes. sa mga jingles, ayun, ang daming revisions, ang daming, kumbaga, creative jingles, yung song is, talagang maririnig mo talaga na, para sa tanan, para sa tanang kabatanunan, it means para sa lahat ng kabataan, ganon. Iboto, isip usa, kabarangay, kagawad, mga ganon na mga term, no? So, ibig sabihin nun is iboto bilang barangay kagawad. Yan po yung meaning nun. So, ikaw ba, Day? Ganon di ba yung naririnig mo? Kasi talagang, talagang napapanahon siya na yun yung naririnig natin mostly, no, especially sa bahay, no, tapos may mga grand rallies pa sila. Of course, ikaw ba din, may nag-grand rally ba dyan sa inyo or may mga pumupunta pa dyan ng mga officials, then they present all their platform of governance, then of course, they try to convince you to vote them. So, may mga ganun, ay, nawala ata si Meryl. Ayan, hello. Parang nawala ata si Mel. So, I think sana no, yung signal talaga yung napaka-importante sa lahat.
na sana bumalik and of course pagpalain na ayan talagang nawala talaga si Meryl, no? So ganoon naman talaga mga kakala. Mag-akala ko kasi, no, sorry po talaga kasi akala ko ako yung nawala, which is si Meryl pala. So, whew, so parang ako lang isa. So, ganun. Of course, yung mga experiences natin, sana naman is magamit natin, especially sa mga kagawads natin, sa mga SK chairmans, that yung tumatakbo sa ngayon na, of course, gawin nila yung best nila, no? Na magkaroon ng good governance as well as more projects, no, sa ating government, especially sa kasangguniang kabataan. Kasi nga, di ba po, is napaka-importante ng role ni sangguniang kabataan, no? So, sana naman, no, nga, this coming October 30, samahan nyo kami para matuto at higit sa lahat may bahagi namin sa inyo ang aming kaalaman, of course, tungkol sa sangguniang kabataan o kumbaga, paano maging wise voter, no, na pumili ng maayos para sa ating sangguniang kabataan. So, I think talaga nawala si Meryl, no? So, sa mga pa-add-ons natin na sana naman na sana lumakas yung signal talaga and also hindi lang sa sangguniang kabataan na maging sa whole na rin pag nito sa full government na sana magkaroon ng mga projects that will incline also na ma-address yung tawag nito, yung pangangailangan ng bawat isa, especially sa technology. Kasi nowadays, we are now in the 21st century. No, paulit-ulit ko pa yung sinasabi na tawag nito na more youth are always rely on tawag nito sa social media, sa technologies. Kasi nga 'di ba, technologies nagpo-provide ito na kumbaga mabilis ang pinapabilis yung trabaho natin, ganun. So sana naman is tawag nito matuunan din ng pansin, no, ng ating government ang pagkakaroon ng strong internet connection. And sana sa mga barangays din o kung pwede ba inclined ba ang tawag nito, yung pagkaroon ng internet connection sa ating barangays, para sa ganun is yung mga kabataan natin na wala talagang signals is pwedeng bumaba doon sa sa may barangay hall nila and also tawag nito, magkaroon ng malakas na internet connection as well. So, grabe ang signal, no? Talaga napaka ang hina talaga. So, bago na, no? So, bago pala sa lahat. So, of course, para meron tayong may dagdag na konting kaalaman, pwede tayong magbigay ng trivia. Ayan. So, when we say sangguniang SK, dati po pala to siyang tinawag na sangguniang bayan, no? Which is itinatag noong 1975 na which is una siyang tinawag as Kabataang Bayan or KB, no? So, ang project nito is kumbaga ang role ng KB or Kabataang Bayan is gumawa ng project para sa kabataan or propose, no? Mag-propose ng mga projects, say for example, socio-cultural, mga feeding programs, education, and of course, sports or any activities na makakatulong sa ating mga kabataan kasi talagang kumbaga tawag nga nito no, so parang lagi natin naririnig, no, every time that may mga ganitong kabataan elections, no, lagi talagang nailalagay sa mga plataforma de gobyerno is etong talaga sports, tawag nito sports and socio-culturals, pag-enhance ng skills and talents of course ng ating mga kabataan. Then of course compose din ito ng tawag nito, binubuo ang Kabataang Bayan ng of course isang chairman, tapos may anim na youth leaders at yung mga kagawad. Then pagdating ng 1991, no, na-revise siya through medyo nakalimutan ko yung term kanina ba, di ko na take note, pero ilalagay ko po sa comment section natin mamaya, no, para hindi po tayo malihis ng landas and of course, no, tawag nito, our information here are also legit. Ayan, so nandiyan na si Day Meryl, no. So Day Meryl, no, so in-advocate ko rin kanina na mapakinggan ng mga kabataan o mapakinggan ng ating gobyerno yung tungkol sa pagkakaroon ng malakas na internet connection sa ating barangay, no. Hindi lamang sa barangay, maging sa schools, kasi nga gamit na gamit itong tawag nito, itong internet connection, especially sa ating mga projects and activities na rin, especially sa school and also sa paggawa ng activities natin sa bahay. So ituloy ko na lang po yung natin, no? Yes. Ituloy ko na lang Actually, ganyan Dai, din. agree na agree ako dyan sa sinasabi mo na internet connection. Kasi nga, lahat talaga ng estudyante kailangan ng
access sa internet connection. Kaya naman hopefully no na isa yan sa mga tutukan ng ating future SK leaders Of po ng course. ating mga SK candidates na plataforma nila na magkaroon ng or mag-provide sila ng internet connection kahit sa barangay lang or kahit sa mga purok, 'di ba? Kung saan makakapunta ang mga students na nangangailangan ng access sa internet connection. Ang alam ko kasi yung iba sa kanila ngayon may plataforma na free printing para sa mga students, no? Of Pero syempre, isa rin talagang internet connection sa kailangan natin aside sa printing, di ba, Day? Oo, Day, no? So, talagang kailangan kasi, no? Especially sa aming school, of course, meron kaming paayuda sa thesis and sana ma-extend din yan hindi lamang sa school, maging sa ating mga barangay. So, by the way, Day, ituloy ko na lang po yung yung storytelling ko, Day, tungkol sa parang history ng ating sangguniang kabataan, no? So, okay lang ba, Day? Go. Okay lang. Yeah. So from sangguniang barangay, from kabataang bayan, naging sangguniang kabataan na siya, which is na-implement noong, tawag nito, 2000, not 2000, but 1991, no? Naging kasangguniang kabataan na siya, and composed of course, isang chairman, and nadagdagan na ng isa, which is naging 7 youth leaders. Ito na yung mga kagawad, no, na inadyasan yung qualification ng SK. Kasi parang, I don't know, di ko na-search hat, itong sa Kabataang Bayan, if ilang age yung pwedeng sumabak sa SK. But for now is, pwede ka kumandidato sa SK kung ikaw ay may edad na 18 hanggang 24 years old. So, sa age pa lang po to, and I encourage all of you pala po na to explore kung ano pa po ba yung mga qualifications ng ating mga sangguniang kabataan, nang sa ganun is malay natin isa sa atin or isa sa inyo is tawag nito maging future sangguniang kabataan na in the future. Then of course, no, 10% ng budget ng ating barangay, no, mula sa kanilang fund is naka-allocate para sa mga Napupunta. activities. Ayan, okay na ba? Di ba ko putol-putol? Ayan. Yes, Day. Go lang. Ayan, go. So, 10% ng budget ng ating barangay is naka-allocate sa mga activities or serve as the budget of the SK. So, talagang may budget talaga si SK, no, na dapat na tawag nito, na may budget si SK na talagang pinagtutuunan ng pansin o yung mga dapat mga priorities ni SK na especially sa mga education, sa culture, sa sports, except po sa infrastructure kasi ang infrastructure po is sagot na po ni barangay. So, and another trivia po, ang SK chairman po ng Sangguniang Kabataan, Sangguniang Kabataan, SK na nga. So, ang SK chairman po ay uupo sa barangay as ex officio. It means parang siya, elected from other offices na magjo-join siya as part of the legislative branch. So, uso po yung parang ex-officials natin sa legislative branch po. So, meaning to say, no, sa legislative body ng barangay, si SK will serve as representative of all youth in barangay. So, I will give the floor to Meryl, no, to Day Meryl, of course, my best friend. Go, Day. Yes, actually, Day, aside sa yung mga nabanggit mo no, na priority education and all of that, syempre isama rin natin yung mga usapin tungkol sa disaster risk reduction, di ba? Of course. Emergency response para sa mga youth, adolescent health. Kasi isa yun sa mga, at saka mental health, of course, hindi yan dapat nawawala sa mga priorities ng ating SK kasi isa ito sa mga issues na talagang nakakapekto sa mga kabataan. And ayun, ako bilang voter, no, isa yun sa mga tinitingnan ko or sinusuri ko sa ating mga candidates, lalo na dito sa ating barangay namin ni Akim. Ayun, fun fact lang. So, pareha kami ng mga tinitingnan ng mga kandidato and nag-share kami kung ano yung mga thoughts namin, no? Kung sino yung mga leading. Pero ayun nga, ayun, ang dami nating tayo bilang voter, ang dami rin pala nating roles, no, sa election na ito. And tayo yung may grabing kapangyarihan, lalo na sa panahon na ito. Kaya naman gamitin natin ng maayos
yung ating kapangyarihan na bumoto. And tungkol naman sa mga SK Dino, kasi parang natanong na to sa atin before, kasi tayo nga bilang mga former leaders, no, high school, college, ganon, parang natanong na siguro to, pero tatanungin lang kita ulit. Sa tingin mo, Okay. Day, um, bakit kaya may tumatakbong SK? Or tayo, kahit mga student leaders tayo before, bakit kaya hindi rin tayo tumakbo bilang SK? Ayun. So, ayan, go na, no? So, kasi we have our freedom in, no? If we want to run, then go, as well as we are qualified, as long as, tawag na to, as long as hindi susunod tayo sa qualifications, sa process, pwede tayong tumakbo, of course. But, of course, it's up to us, no? Kung tatakbo pa talaga tayo. But for now, no, we still serve as a student leader. So, kumbaga tayo is, parang sa school lang muna yung focus natin, no, na kahit sabihin nila wala tayong sweldo, at least, di ba, magaan yung loob natin, and of course, bukas sa ating loob na to serve, to lead, not just to lead, but also maging servant ng ating school, of course, ng ating co-students na rin. So, ngayon din, no, so, gusto kong ibahagi sa inyo yung mga rules, of course, mga duties and responsibilities ng ating sangguniang kabataan, no, ng ating, especially sa mga youth council. Hindi lamang to siya sa sangguniang kabataan, no, maging sa mga schools na rin or other organizations na kumbaga sumusuporta sa ating sangguniang kabataan. Of course, nanggaling ang information na to sa National Youth Commission, no? So, of course, legit na legit to. So, i-search nyo lang po yung National Youth nyc.gov.ph/sangguniang kabataan. So, may legitimacy tayo dito, hindi tayo fake news. So, una is organize and lead meetings of the Youth Council. So, of course, ang SK, sila yung parang magiging lead talaga, mag-lead, mag-organize ng any meetings na pagpaplanuhan ng SK when regards may mga activities sa preparation, mga projects na dapat i-implement, of course, nadaan siya sa due process through meetings, no? And of course, ang mag-organize is ang mga youth council or yung mga sangguniang kabataan. Lead to the formation of the comprehensive barangay youth development plan in the preparation and implementation of the annual budget in annual barangay investment program. Of course, kailangan, no, na naka-formulate yung kanilang naka-formulate yung mga plans or kumbaga anchored doon sa aim din ng barangay. Kumbaga si barangay as a whole, then si SK is yung plan niya is for the youth. Of course, implement policies, programs and projects na tawag nito na talagang makakatulong sa ating mga kabataan na sa isang barangay. Syempre, dahil Meryl, no, sa isang barangay kasi napakaraming kabataan. And naririnig ko mo sa kabataan ngayon is may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang gusto, hiling, so or tawag nito pangangailangan. So, yun din isa sa kailangan na i-address ni SK, no, kasi sila yung boses ng kabataan sa barangay. Kung tayong mga student leaders, no, we are the voice of our co-students in our university or state colleges, but Sangguniang Kabataan is the voice of the youth in their barangays. Of course, sign all requirement documents. Of course, kailangan lahat ng mga pamamalakad nila is talagang may papeles, may tawag nito, may mapapakitang documents na may dumaan sa process. Of course, sign all required documents and warrants draw from the Sangguniang Kabataan funds of all expenditures. Of course, kailangan na audit, no? Kung gagasto ka, dapat may audit para doon papasok si transparency and good governance. Kasi nga, di ba, if gumastos tayo, tapos wala tayong may pakita resibo, so, anong tingin sa atin? Anong tawag sa atin? Di ba, parang nambulsa. Questionable. Questionable. And pwede tayong maakusahan ng, of course, ng urakot, no, ng bulsa ng kaban ng bayan. So, it's very important na lahat ng gastos natin is na-liquidate and also na-audit. Of course, supervise the affairs of activities of the SK and the official conduct of the members and the other officers within his or her jurisdiction. So, of course, no, kailangan din na ma-supervise, no, yung connection ng ating mga SK kasi
Hindi naman kasi most of the time, the SK will stand by their own. Of course, may mga partnerships din siya from the other organizations, from other barangays, and also from other, of course, organization na rin, no, para mapalawak pa nila yung mga programs nila, no, na kailangan din sa mga members na maging role model, no, pag ito maging role model sa ating lipunan, it's because, no, sabi nga nila, hindi lang position ang pagiging SK, kundi may kaakibat na responsibility. With the approval of the Tama. Youth Council, we can appoint K members like secretary and treasurers. Of course, isang Sangguniang Kabataan, hindi lang puro kagawad, hindi lang SK chairman, but also, no, kailangan din nila mag-add ng, of course, secretary, treasurer, or other appointed officers. Kasi nga, di ba, kailangan din ng manpower. Of course, naiintindihan ko yan. Kailangan ng manpower, hindi lamang ng mga elected, but also may mga appointed din na mas makakatulong sila. Say, for example, mga secretary on sports, secretary on education. So, parang mas matutulungan nila yung mga SK elected na mas mapa-empower, ma-enhance kung ano may mga activities na gusto nilang gawin for the sake of the youth in their barangays. Next one, no, coordinating with the Sangguniang Barangay and the other youth organizations, sabi ko na kanina, with his or her barangays of youth-related programs, of course. Sabi ko nga kanina, dapat yung program nila is, kumbaga naka-anchor din doon sa program ng ng ating barangay. Kasi nga, di ba, kung sa university namin is gumagawa kami ng PPMT or parang yung procurement, mga ba yun, Day? Procurement. Procurement. Ano nga ba yun, Day? Di ko ma-mention. Procurement. Procurement, of course, no, plan. Ayun. Every year, natawa tuloy ako, na nandun lahat yung mga activities, ano yung budget as well, and also yung paggagastosan ng budget, dapat naka-breakdown dun lahat para makikita, no, na kung ano lang yung nandoon, is yun lang din yung tawag nito, yung kukunin para may transparency na rin, and also, ma-budget ng maayos kung ano man yung tawag nito yung paggagastosan ni barangay, ni SK, of course, kung ano man yung dapat na i-priority, of course, mailagay doon. Nang sa ganun is, magkaroon ng budget, magkaroon ng allocation ng budget, and magamit ng maayos din yung budget ng SK. Of course, leads the Barangay Council Committee that focuses on youth. Of course, they are the representative of the barangay, of their youth in their barangay. So, kung ano man yung mga activities ng barangay when in line with the sa mga youth. So, of course, ang magli-lead nito is ang ating mga SK. Then, so far yun naman, no? And also, no, na maging tawag dito, yung mga activities na dapat nilang i-implement is also for the development and growth of the community. Kasi nga, di ba, no, SK, so napakalaki ng na responsibility in their barangay. So, hindi dapat natin i-smallin, lalo-lalo na sa ating mga kabataan, no, ang SK po hindi pagwapuhan, hindi payamanan, hindi yung tawag nito pa-influensyahan, hindi Pasikatan. pasikatan. Of course, pasikatan, but also it's all about on how she or he can manage, no, can handle a responsibility. Kasi nga, di ba, pag position, nakakibat ang responsibility. And also, kailangan natin kilatisin ang background. Of course, ipaka-importante yan. Leadership backgrounds, hindi importante kung ano siya or ano yung mga awards na na-receive niya. Of course, best in PLE, ganon, with honor students, of course, with or without honors, with or without academic performances, as long as you are good in leadership, pwede ka pong mag-serve. And of course, leadership cannot be based on your intelligence, no? But not all the time, but also in your responsibility as a youth leader. So, I think baka may gusto ka pang idagdag, Day Meryl. Ayan, wait lang. Gusto pa ba si Day Meryl? O baka ako na naman po yung nawala. Day, take it away na. So, parang ayan, parang nawala ata si Day Meryl, no? So, hindi ko lang po sure. So, hindi ko lang po sure kung nandito pa po si Meryl.
Ayan, talagang nawala talaga si Meryl. Talagang napakahina ng signal, no? So, ayan, itutuloy ko na lang po ang pagtalak. Since nandito na po tayo sa puntong ito, ayan, so, tawag nito, yun lamang po na kailangan natin isipin, no? Yung bawat boto natin ay mahalaga, no? Sabi nga kanina ni Sir Julius, no, na kung na talagang napakahalaga ng tawag dito ng role nating mga kabataan para pumili ng kandidato na mamumuno sa atin sa mga susunod na taon kasi nga 'di ba nakasalalay sa boto natin ang kinabukasan ng ating bayan. And also gusto ko lang pong i-share sa inyo na tawag dito okay, tayo, no? So, alam mo sa leadership sa parehas silang may backgrounds, may tawag nito, may ability to lead. And of course, they are both my close friends. Sa kapitbahay ko. So, ko pa rin yung kung sino talaga yung mas matimbang between the two of them. Kasi nga, di ba, kailangan natin na maging sigurista, maging, tawag dito, maging, of course, nakalimutan ko na yung term. Basta ganon, no? Maging sigurista tayo kung sino yung boboto natin. And of course, pagiging wise voter natin. Kasi sa akin kasi, when I, tawag nito, uso kasi yung talagang vote buying, hindi din naiiwasan. May mga nangyayaring, pagbentahan ng boto, no, ng patago, hindi man siya nare-report in our national telecast o sa mga radio stations, but still may nangyayari pa rin, of course. Hindi lamang sa ibang lugar, maging dito rin, not in local but also of course overall na rin na nangyayari. So sana naman no, wag nating ibenta yung dignidad natin. Wag nating ipagbili yung boto natin kasi kung tinanggap natin, sige, tanggapin natin itong 500. Of course. Kasi minsan kasi yung tao nasisilaw talaga sa pera, no? Nangyari na yun sa akin na many times. Pero hindi sa election, ha? In other matter. No? So, when I received the money, so, inisipan ko, is it right thing na tanggapin ko tong perang to? Parang pinagbili ko na yung dignidad ko as an individual or as a voter. So, napagtanto ko na, yes, hindi ko siya binoto, it's because nagbigay siya ng pera. But my dignity itself, parang pinagbili ko na rin. Yun yung gusto i-deliver ni Sir Julius kanina. Kaya napakalaga na magkaroon ng mga voters education no sa mga institutions para nang sa ganon is tawag po nito ma-address po yung pangangailangan ng bawat isa, pangangailangan nating lahat when it comes to educate us pagdating sa election. Then also pagiging wise voter na rin no. Huwag tayong masyadong tumingin dun sa tawag nito. Minsan kasi leadership background, even ako hindi ako sure sa mga leadership background. Kasi sa leadership background kasi maybe naging position niya is ganito. But the question is that, naging effective ba siya sa position na hinawakan niya? Naging good leader ba siya nung time na hawak niya yung position na yon? Nagampanan niya ba ng maayos? O, of course, may iwasan yung mga lapses. But ginawa niya ba ng paraan para ma-cope up yung lapses niya? So, kung ako, of course, may na rin ako na dati siyang ganito, dati siyang ganyan. Then, of course, nagtatanong din ako sa mga friends ko, huy, kilala niya ba si ganito, ganyan? Ano ba yung mga qualities niya as a leader? Mabait ba siya? Madali ba siyang lapitan? And ano yung mga leadership affiliation niya? Of course, ano yung mga projects na nagawa niya? Naging outstanding ba siya sa school niya, sa community niya, yung naging leader siya. So, yung parang ganon, na talagang maniniguro tayo. Of course, no? Doon pa rin, nakabase pa rin sa atin kung sino talaga yung boboto. Kasi may kanya-kanya tayong Kung bagay sinasabi ko, it's my own opinion, it's my own perspective when it comes to choosing a good leader. But, of course, may kanya-kanya tayong style,
sorry, may kanya-kanya tayong, of course, paniniwala kung paano pumili ng leader. But still, I respect on that. And of course, I'm happy no, na talaga yung mga kabataan ngayon, nagiging empowered na when it comes to choosing their leaders. Hindi na nagpapadala doon sa tag 500 nga, oh, sa 500, iboto mo ako ha, ganon-ganon. So, sana wala nang ganon sa mga kabataan. Sana maging mas empowered tayo na ilagay sa pwesto kung sino man po yung nararapat na, of course, maging leader sa sangguniang kabataan. And of course, sa barangay na rin kasi may mga youth kasi 18, pwede na tayong bumoto sa barangay. So, sana naman no, na makita din natin na hindi lang sa SK, maging sa barangay na rin. Kung si Kapitan ba dati na magpapare-electionist ba siya na ano ba yung nagawa niya sa barangay, kung baga sa ano pa ba is naloko ka na isang beses, magpapaloko ka pa ba ulit? So, yung parang gano'n, narinig ko yun kay Sir Julius kasi kanina eh. Kung nakita mo na hindi siya naging effective na leader, hindi naging maganda yung pamumuno niya, so, para sa'yo ba is dapat ba siyang bigyan pa ng second chance? Deserve niya pa ba ang second chance? Of course, second chance is ano, sabi nila, everyone deserves everyone deserves a second chance, but all, para sa akin kasi, not all eh. If you are willing to cope up to your lapses, of course, you deserve a second chance. I will give you second chance. But kung kaisa ka nagkamali, of course, pwede pa kitang pagbigyan, pwede kitang patawarin. Kalawa, of course, pwede pa siguro. Pwede pa siguro. Pero kung masundan na ng pangatlo, pang-apat, pang-lima, parang katangahan na po ata yun. Parang katangahan na, ano, na tawag neto na pumili ka ng leader, tapos of course isang beses, pangalawang beses okay pa, tapos pangatlong beses is wala na, parang hinayaan mo lang yung sarili mo na magpaloko. So huwag po ganon. So be a wise voter, no? Of course, nandiyan na si Dai Merrill, no? So Dai Merrill, share ka naman sa amin paano maging wise voter. Kasi na-share ko kanina no na talagang kinikilates ko ng maigi based sa, hindi lang sa leadership background niya, maging sa, kumbaga, a little bit, investigation na rin as well, na tinatanong ko yung mga friends ko, naging mabuting leader ba siya, ano yung mga projects na nagawa niya, naging ganit, ano ba yung standing niya when yung hawak niya, yung position niya before, kasi may mga times kasi Day Meryl noon na hawak niya yung position niya, but the question is, have she or he effectively fulfill his duties and responsibilities as that position na hawak niya. So ikaw ba, Day, pwede mo bang ma-share sa amin kung ano yung mga qualities mo? Paano ka pumili ng wise, o paano ka pumili, no? Paano ka maging wise voter? Okay. Sig- Ayan, Day. Ayan, Day. So, ayan. Kinabahan tuloy ako. No? So, sorry po talaga napakahina po talaga ng signal namin. Sana kung mapatawad niyo po kami. So, parang nangyari, parang, parang discussion. Parang naging discussion din. Parang ako lang yung nagsasalita. So, sorry po talaga no, sa ating mga kalambag communities po. Sorry po kung napakarami kasi hindi namin inaasahan yung mga ganitong fluctuation o mga ganitong mga instances na nagkakaroon ng pagkawala ng signal. So, I think nalagay na ni Meryl. Ay, nakabalik na ba si Meryl? May mga Hello, ganitong instances. Day. Ayan, oo, dahil nakabalik ka na. Sige, go lang. Kahit wag ka na Yes, mag-open. hindi na lang, oo, hindi Wag na ka lang na, siguro ako mag-on ng camera kasi sige. parang nahatak na yung signal dito sa amin. Sige, Day, Ano yung go. tanong, Day? Yung paano maging ano yung pwede mong tips na ibigay sa kanila para maging wise voters sila, ganon.
Simplihan ko na lang po yung Yes. tanong. Okay, sige. Sa akin naman po is syempre unang-una talaga is background check. It's to Mm-mm. know our candidates, no? Tingnan natin kung ano ba yung mga credentials nila, lalong-lalo na po sa Sangguniang Kabataan. Isa talaga sa mga tinitingnan ko pagdating sa mga candidates is kung nung ano ba nila nung nag-aaral pa sila, high school or college, naging student leader na ba sila, ganun. Kasi iba talaga yung may experience na. Kasi sinasabi naman natin na, ay yung leadership natututunan naman yan, 'di ba? Pero Mm-mm. para sa akin hindi masyadong risky kung iboboto mo yung alam mong wala pang experience. 'Di ba, Day Akim? Kasi yung leadership, oo, natututunan siya, pero through years of experience and Mm-mm. exposure sa mga ginagawa, 'di ba? Hindi yung nasa posisyon ka na dun mo pa um, tututunan kung paano ginagawa yung mga bagay-bagay, 'di ba, paano maging leader. Opo. So, ayun, isa talaga sa tinitingnan ko is kung 'pag nung nag-aaral sila is naging student leader na ba sila, Mm-mm. may Mm-mm. experience na ba sila, or kahit hindi sa school na pagiging leader 'no, kahit sa mga communities nila gaya ng church, naging leader na ba sila doon, 'di ba? Naging active ba sila na kabataan? Isa 'yun sa mga tinitingnan ko sa background checking. And of course, is yung pagtingin natin ano ba yung plataporma nila, ano yung mga Oo. plano nila. Kasi ayun nga, may mga experience nga sila, maganda yung background naman, pero may mga plano ba sila or baka tumakbo Mm. lang sila kasi For the wala show. nang ibang tatakbo sa lugar nila, 'di ba? May mga gano'n, Day Akim, na Oo. tumatakbo na lang kasi napipilitan, wala daw ibang tumatakbo sa lugar nila. Pero ayun nga, dapat may plano pa rin kasi kung tumakbo ka na lang dahil walang ibang tatakbo sa inyo, anong gagawin mo sa posisyon mo, 'di ba? So, dapat may Mm. plano pa rin talaga. And siyempre yung plano na yon dapat ang main priority or ang focus is yung mga kabataan talaga na Mm. makaka-benefit, especially yung mga marginalized sectors natin, dahil 'no, Mm. lalong-lalo na sa Oo. mga barangays, yung mga IP, gano'n, 'di Oo. ba? Mga And hindi ko nabanggit kanina 'no, pero sana ano rin ng mga SK natin yung tungkol sa livelihood programs ng ating mga kabataan. Kasi may mga tama ba, Day Akim, agree ka ba doon sa livelihood programs para sa kabataan? Of course, Tay. Kasi nga, di ba, may mga kabataan tayong negosyante, mga online Mm, sellers, ganun. So, it's a good correct. investment na rin, no? So, isa rin sa gusto ko din, Day, no, na ano, is sa mga elementary students, because in it, no, is always supports for the education of every children, no? We are empowering children in our country. So, of course, the main, ano, tawag nito, the best thing that we could share to them is through education. Sana no, sa every class days may mga pamigay na tawag nito, mga papers, mga gamit sa eskwela. I think di naman wag Mm, naman natin na lahat talaga. Kumbaga, in a simple way na may karoon siya ng papel, ballpen, and also, or lapis. Then, tawag nito, papel, ballpen, lapis, and of course, yung parang bag na rin, yung mga pangangailangan talaga sa school is very important, no? Kumbaga, sa simpleng bagay is, mm. makakatulong na yun sa ating mga kabataan. So sa mga bata, of course, lalo na sa mga grade 1, sa mga grade 2, ganun sa mga kindergarten. So, alam kong incline pa rin itong mga projects na ganito sa ating mga sangguniang kabataan. So ikaw ba, Day, no, tawag dito, Yeah. palagay mo ba, Day, ano yung dapat, saan dapat ituon ng pansin ng mga SK, yung attention nila na bigyang pagtuunan ng pansin no, ng mga projects, ano yung mga projects na gusto mong makita sa barangay na dapat pagtuunan ng pansin ng ating sangguniang kabataan. Ayun nga, ang dami na natin nabanggit kanina 'no, Oo. tungkol sa education, Oo. tungkol sa, ano ba yun, mga livelihood programs. Mm. Pero siyempre isa talaga sa mga, um, malapit sa aking puso is of course ang mental health and ang Mm. reproductive rights, adolescent Yeah. health. Mm. Laganap talaga sa ating mga barangays 'no, lalo na sa panahon ngayon, ang teenage pregnancy and of course Opo. ang
lagi nating pinag-uusapan dito sa Kalambag na suicide rates, depression sa mga kabataan. Ang daming nangyayaring ganyan. Kaya naman sana magkaroon ang SK natin ng mga program, no? Magkaroon sila Mm-mm. ng mga activities or mga symposiums, lectures, lalong-lalo Mm-mm. na sa reproductive health, no, na magkaroon ng kaalaman ang mga kabataan, no, kung ano ba yung mga dapat hindi gawin at yung mga dapat gawin para masugpo na yung teenage pregnancy. Kasi isa rin talaga ang teenage pregnancy sa nakaka-contribute ng pagkatigil ng isang kabataan sa kanyang pag-aaral. And kapag natigil yung pag-aaral, no, syempre nagiging hadlang na rin ito sa pagkakaroon niya ng magandang future kasi ayun nga, ang daming opportunities na nawawala kapag hindi siya makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman 'no, na isa rin sa tinitingnan ko pagdating sa pagboboto is to never base our vote sa popularity. Kasi ayun nga, ang dami ring mga kandidato or tumatakbo 'di ba, na humihingi ng suporta sa mga tinatawag nating popular groups, 'di ba? Yung mga nanghahatak Mm-mm. ng boto gaya ng mga LGBT communities natin, 'di ba? Mm-mm. Alam naman natin 'tong mga kaibigan natin na mula sa LGBT talagang Mm-mm. kapag kapag for the go sila sa isang kandidato talagang ikakampanya ka talaga. Pero ikaw bilang isang voter dapat hindi mo hayaan yung sarili mo na diktahan ng iba yung choice mo, 'di ba? Kailangan ikaw mismo bilang isang voter may sarili kang pananaw at pagtingin kung ano yung sa tingin mo priority, no, na um, na ating mga leaders or yung mga candidates natin at yung kailangan talaga ng kabataan. Mm-mm. Ayun, Day, para sa akin. Ayan. Ikaw? Um, of course, no. Ang dami ko na nasabi. At like kanina, ang dami ko nang sinabi, no. Talagang sinagad-sagad ko na. So, ayun. So, agree talaga ako doon sa sinabi mo, Day, na talagang maging patas tayo, no? Kumbaga, maging centered yung ating advocacy, especially the platform of governance, no? Talagang, siguro din natin na talagang smart. Parang sa ano to eh. Parang sa paggawa ng lesson plan, dapat smart, of course. Specific, measurable, attainable. Ano nga ba yung R? Ano nga ba yung R? Time bound. Relevant, of course. Ganun ko pa si Day Catherine. Relevant and of course, Ay, time-bound. Ayan. Kailangan, of course, kailangan din natin no, na or aside sa smart, smarter na lang din natin para mas talagang ma-attain talaga ng ating tawag nito, ng ating mga kabataan o ng mga SK yung project na yon, and as well as no talagang magiging productive yung administration nila. Kasi narinig ko at Day ang SK ngayon is 2 years lang sila magli-lead, then sa mm, 2025 or 2026, I think, magkakaroon na naman ulit ng election. Of course, siguro Day, no, baka gusto mong tumakbo. No, so, pero ako wala na akong plano tumakbo ng SK. I'm happy for being a student leader in our university. So parang gagawin ko na lang ata is kumbaga, if I need their support, of course, di naman masama ata na mag-pick ako ng help sa kanila, especially may mga projects talaga na kailangan ng collaboration with the SK. Of course, yung talagang yung SK na sakop ng university namin. Sakop sa university namin. So, yung parang gano'n lang na mga points na na magtulungan para sa komunidad na rin. Then, so ayun lang ata dahil. Naku, dahil talagang nalalapit na no ang ating date of election kasi sabi mo nga kanina, ngayon yung last day of campaign and then Mm, parang break siguro bukas. And then Monday na ang ating election oo. day. Kaya Oo. naman, Day, ano ba yung masasabi mo sa ating mga kasama sa Kalambag, mga tips mo para sa araw ng eleksyon? So, yung tips ko sa araw ng election, no, sana po maging maaga tayo, no, kasi nga 'di ba barangay at SK election po 'yan. And sa mga bago lang po boboto sa barangay at SK election, of course si Day Meryl ata bago Yes, tulad ito. ko. Oo, bago. So, tawag nito, yung magiging way of tawag nito sa pagboto is
manual po yung pagsulat ng pangalan. So, pagdating natin, so of course, dapat maging maaga tayo ha, no, para hindi tayo mahuli sa pila and makauwi tayo kaagad. So, pagdating sa pila, of course, pila pa naman po tayo, no? May mga mag-assist po ng mga teachers natin from Department of Education na magiging facilitator sa election. So, sila po yung mag-guide sa atin, may mga priority numbers po yan sila, may tawag nito, para mas maayos po yung, mas organized po yung tawag nito, yung ating election. Of course, bago po tayo pumunta sa ating tawag nito, sa ating mga presinto, kung di po natin alam yung present number po natin, precinct of precinct, correct me if I'm wrong po, basta present number is, meron na pong ginawa na way ang ating COMELEC, no? Tingnan nyo lang po sa kanilang website, sa kanilang website, okay, kung meron mang website or sa kanilang official Facebook page po na, kumbaga present finder na parang i-scan mo lang yung ano mo doon, yung parang QR code ata yun siya. Pag may scan mo, makikita mo na po doon yung tawag neto, yung present number nyo po. So, susubukan ko po mamaya. Tapos, pagdating nyo po doon, of course, hanapin nyo po kung saan present number po kayo. And huwag po kayo mahiyang magtanong, no, sa ating mga facilitators, sa mga teachers, if saan po yung present number nyo po, para po sa gano'n is ma-assist po nila kayo ng maayos. And of course, magkaroon po kayo ng payapang pagboto. Then pagdating naman po doon sa loob, of course, if kayo po ay tawag nito, nangangailangan ng assistance po sa ating ganun po. Yung galing sa ating mga tawag nito. Of course, kung kailangan natin ng assistance, no, sa pagboto, sa pagpili, ano ba yung mga instructions, if may instructions ba na hindi clear, of course, pwede po tayong magtanong sa ating mga, of course, facilitator ng mga teacher. And of course, lagi lang tayo makinig sa kanilang mga instructions. And sana po, pag katapos nyo pong bumoto is, umuwi na po tayo kaagad para po maiwasan yung mga kaguluhan, yung masangkot tayo sa anumang gulo, no, para na rin po sa ating kaligtasan, no. So, may mga nakabantay po diyan, no, natin na mga pulis, na mga tawag nito, mga ano tawag nito, mga barangay lipat ba yan siya o parang Tanod, ganon. tanod ganon na tutulong sa atin para maging payapa po yung halalan. So sana naman po sa darating na halalan ay maging mapayapa po, walang anumang mangyayaring masama, no? Kasi ang kailangan lang po natin ngayon is kumbaga magkaroon ng bagong pinuno as well as para na rin po sa ating bayan. So sana naman po ay pagbigyan tayo, no, or ipanalangin po natin na maging successful itong halalan na to. Huwag natin lagi nating tatandaan na ang ating boto ay katumbas ng kinabukasan ng ating bayan. So ikaw ba, Mary, ano yung mga tips mo since ikaw yung first timer? So I think nag-research ka ba ng mga tawag nito, ng mga tips mo, paano tawag nito, paano bumoto or para sa darating na Monday sa ating election? Yes, siguro naman din nabanggit mo na lahat. Ang may dadagdag ko na lang doon is siguro magbaon tayo, no, ng ano ba, biscuit or Biscuit, tubig oo. para yes. Kasi may mga precincts rin talaga na sandabakmak ang tao, kaya hindi gano'n kabilis yung process. Yes, hindi gano'n kabilis yung process ng voting kasi konti lang yung rooms, kaya naman by batch, 'di ba gano'n yung nangyayari, Day? So, Opo, Day. magbaon po tayo para hindi tayo mahimatay sa pila. And of course, magbaon din ng tubig, always hydrate ourselves, and payong kasi alam kong laging umuulan sa mga lugar ngayon and mahirap sa mga barangay, no, na hindi maganda yung kanilang mga daan, ganon, mga pauwi sa kanila, oo. So, nagdala po tayo ng payong and ayun, ingatan po natin ang ating mga sarili. And of course, always say no to vote buying. Huwag po tayong tatanggap ng kahit anong mula sa ating mga kandidato. I mean, siguro kung ibibigay nila, 'di ba? Ayun nga, may hindi talaga maiiwasan na may mga nagbibigay kaya nga dine-discourage 'yan. Pero 'wag po natin hayaan na yung binigay nila ay yun yung magdidikta ng boto natin. Sana 'wag natin isipin na may utang na loob tayo sa kanila kasi binigyan nila tayo ng ganito. Hindi po sana gano'n yung mindset natin, 'no, mga voters para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Kundi
bumoto tayo mula sa ating sariling judgment, no? Pag-usisa sa mga kandidato natin at kung sino yung sa tingin natin deserve at kaya tayong i-represent, lalo na tayong mga kabataan. Kasi Opo. minsan talaga yung mga boses ng kabataan, no? I mean, sa barangay level, hindi masyado napapakinggan. Kaya naman kailangan natin ng leader sa SK na talagang ire-represent tayo at hindi lamang sunod-sunuran sa kanyang barangay chairman. Kasi yun yung mga nangyayari sa ibang barangay, di ba, Day? Mm-mm. Sumusunod na lang yung SK sa kung ano man yung plano ng kanilang chairman. Sana hindi ganun kasi may mga kabataan rin na iba rin yung pananaw sa kanilang chairman at sana Yes. manindigan sila kung ano man ang boses talaga ng kabataan. Yun lang sa Mm. akin, Day. At saka day, no, dagdag ko nga lang po pala sa konting kaalaman po. If kayo po ay nasa 15 to 17 years old po, baka magtataka po kayo, ang inyo lamang pong maaring botohan ay ang nasa sangguniang kabataan lang po. At kung kayo po ay nasa 12 o 18 years old hanggang 30 or 30 years old ay pwede po kayo bumoto both sanggunian at barangay election. At kung nasa 30 and above po kayo, ang inyo lamang po bobotohan ay ang barangay election po. At isa pa po, kung another tips pa po, if nagpa-register po kayo, then ang edad nyo pa po noon is you are at the age of nasa 17, 16, 15. Tapos ngayon po ay nasa 19 na po kayo. Kung iniisip nyo po na hindi pa po kayo makakaboto, automatic na po na pwede na po kayong bumoto sa barangay as long as na-register na po kayo. And pagdating ng Lunes is nasa 19, 18 years old na po kayo, pwede na po kayong bumoto sa parehong sanggunian at barangay election. So, parang kadagdagang ano ko lang po yun, advice, and sana maging successful po yung election natin, and talagang napaka daming nangyari sa oras na ito, sa isang oras. Ang daming hadlang, ang daming na-encountered na mga problems, but still ano tawag nito, na pagtagumpayan naman din po natin. And I am very happy, no, na sa isang oras po ng ating discussion ay sinubaybayan niyo pa rin po kami. Of course, hindi po kayo nagsawa na makinig sa boses ko. Kasi parang kanina, no, in the entire si Day Meryl is ako lang ho talaga yung nagsalita, no. Talagang pinipray ko sana makabalik si Meryl, no. Talagang very thankful kasi nakabalik talaga siya. Ganun talaga, no. Minsan talagang hindi tayo pinipili ng ating internet connection, but still pinagsikapan naman ni Day Meryl na makabalik. So I'm very happy na naituloy pa rin itong discussion natin ngayon. So ayan, isang napakagandang episode na natin napag-usapan sa oras na ito. So, ayos lang ba sa'yo, Day Meryl? Pwede kang mag-synthesize? Kung okay lang sa'yo? Yes, pwedeng-pwede, Day. Ayun nga, gaya ng sinabi mo, talagang napaka-challenging ng episode na ito. Kung alam mo lang nasaan ako para lang makabalik at makahanap ng signal. Pero ayun, sige, i-synthesize ko na lang, no? Yung mga napag-usapan natin ngayong hapon. So, syempre, una, nagkamustahan tayo. Mga kakalambag, kumusta rin po kayo? No, i-comment nyo lang kung kumusta kayo ngayong hapon. Pero so far, kami ni Day Akim lumalaban pa rin sa buhay kahit sobrang busy. At syempre, sa ating main discussion for this afternoon ng ating barangay at sangguniang kabataan elections 2023. So, syempre, nagbigay kami ng points ni Day Akim, no? Kung ano ba yung mga roles ng ating sangguniang kabataan sa barangay level. And syempre, yung ating mga sangguniang kabataan, may mga federation po yan sila. So, hindi lamang sa barangay nila yung kanilang roles, kundi sa buong federation, di ba? Kaya naman, ang main point is, syempre, yung sangguniang kabataan natin, youth representation talaga, yung kanilang um, pinanghahawakan. Yes. And kailangan kilatisin natin kung ano ba yung mga intentions ng ating SK candidate. So, tayo bilang voters, dapat wise tayo, no? Tingnan talaga natin kung ano ba yung mga plano or plataforma ng ating mga kandidato. Tingnan natin yung mga credentials nila, yung mga background nila. At ayun,
talagang isipin natin na importante kahit isang boto lang yan. Huwag natin sabihin na, ay hindi magmamatter tong vote ko kasi ako lang naman isa. Pero kung marami tayo, talagang nakakaapekto siya. And yung boto natin ngayon, hindi lamang siya para sa araw ng eleksyon, kundi para sa whole term ng ating sangguniang kabataan, which is gaya nga ng sinabi ni Day Akim, no? Before 3 years siya, pero baka ngayon na term is 2 years. Tama ba, Day Akim? Oo, yun yung nabanggit niya kanina. So, ayun, nagmamatter rin talaga hindi lang sa present yung vote natin, kundi pati sa future. And syempre, nagbigay rin kami ng tips tungkol sa tips para sa voting day, no? Magpumunta ng maaga sa ating mga precincts or kung hindi pa natin alam kung saan tayo magboboto, i-search na natin. Ang dami namang resources sa internet, no, na pwede natin gamitin or pwede i-utilize. And syempre, magbaon ng tubig, payong, pagkain, at maging handa and syempre, alagaan ang sarili para maging safe tayo at maging successful yung ating barangay at sangguniang kabataan elections 2023 sa darating na Monday. So, ayun lamang ang synthesis natin ngayong hapon para sa announcement. Tay Akim? So, biruin mo, di ba, no? Nakapag-synthesis pa si Meryl, even though pawala-wala yung Syempre. signal. Napaka-powerful mo talaga. So, thank you so much, Meryl, no? Day Meryl, sa pagbigay ng, paglalahad, no? Pagsasalahat ng ating mga napag-usapan sa araw na ito. So, baka alam nyo, sa pagkakaalam nyo lang po, na Kalambag lang po ang nag-iisang online platform ng Inat Philippines, pero hindi lamang po ang Kalambag, no? So, lagi po ninyong subaybayan po ang iba pa pong mga online platforms ng Inat Philippines. So, una po ay ang Senior City, of course. Mga 3:30 p.m. Magsisimula na po yan. Sorry. 3 p.m. to 4 p.m. po. No? So, after po ng Kalambag, abangan nyo rin po ang ating Senior City na tumatalakay din, no, sa ating mga tungkol, sa ating mga lola, mga lolo, mga nakakatanda nating mga kamag-anak, mga kapamilya, ganon. So, sa Merkulis din po, sa darating na Merkulis, every Merkulis po yan, no? Meron din po tayong Senior City, hindi Senior City, sorry. Inclination or inclusion na tungkol din po ito sa ating mga kapatid, no? Na may mga kapansanan o person with disability. And of course po, wag nyo rin pong kakalimutan na subaybayan po ang Kalambag. Every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. din po yan. So, nawa po ay maging maganda rin, maging masaya ang inyong araw ngayon. Happy weekend po sa lahat. And of course, naway sa darating na Lunes ay maging masaya po tayo. And of course, makapili kung sino may nararapat na mailagay sa pwesto bilang bagong halal na barangay at sangguniang kabataan ng mga opisyales. So ikaw, Day, baka may gusto kang idagdag? Yes, ang maidadagdag ko na lang, no, is siguro dahil nabanggit natin na sobrang hectic ng schedules ng mga kabataan is mag-take ng time na magpahinga. Gamitin natin ang long weekend na ito para magpahinga, no? Alam kong maraming plano ang mga kabataan kung saan sila gusto pumunta. Pero i-assure natin always ang safety natin kung saan man tayo pupunta at palagi alagaan natin ang ating mga sarili. Yun lang sa akin, Day Akim. Ayan. So sa akin naman is, parang nawala ata ako. Nawala ba ako? Or, parang nawala ako. Ayun, meron ka naman, Day. Naririnig ka naman. Ay, pero yung camera ko ba? Ayan, nakabalik. Yes. Nakabalik kayo na. So, yung ating Senior City po ay pang lifelong learning po yan siya, no? Hindi lamang po sa ating mga nakatatanda. So, correct ko lang po yung sinabi ko kanina, kundi para po sa ating lahat. Kumbaga pang matagalang or lifelong learning. Sige, Englishin ko na lang. So, just like Senior City, Kalambag, and also the Inclination are also lifelong learning na rin din po siya. Kasi, no, event tapos na itong episode ngayon, but pwede nyo rin po siyang balikan. So, ayan, isa napakagandang hapon sa ating lahat, no? Naway maging okay tayo sa ngayon. And of course, I want also to shout out, no, sa lahat ng Autonomous Student Government ng USMKCC na ngayon ay nagkakandak kami ng aming leadership enhancement, no, with my senators, with my co-officers, no, na talagang pinagsikapan kahit na
super busy kasi most of us are, of course, candidate for this coming barangay at Sangguniang Kabataan, but still we made this activity more a successful one. And of course, additional na rin to sa aming accomplishment as part of the organization plan. So, nawa po na lahat ng napag-usapan ngayon po ay, kumbaga, magamit natin hindi lang sa ngayon na halalan, maging sa mga susunod pa pong mga halalan. So, muli po, ako po si Aking Pulpo. At ako naman po ang palaging nawawala pero palagi rin bumabalik, Meryl and Shenzo. Mga kasama nyo ngayong hapon mula sa Team Pioneer. At ito lamang po ang Kalambag. Ay, parang parang pero Yes. tayo. Kalambag, dapat ganon. Kasi parang humina yung Sige, energy sige. natin. Ulit. Repeat. Sige, bumilang ka. 1, At ito lamang po ang kalambag. Ay, epic pa rin. Kalambag. Ayun. Ayun, nakatakas na Okay rin. na yun, Day. Okay na yun. So, ayan po. Ay, Yes. salamat po. See you next Saturday and of course, see you on Monday as well.